tungkol ito sa resulta ng bagong presidential survey na kung saan hindi na mapigilan ang pag-angat ng ratings ni VP Sara, samantalang ang kandidato ng administrasyon o kandidato ng kakamping wala, nasa laylayan o nasa inidoro, kawawa sila. Si Madam Leni lang ang medyo mataas-taas, kaya lang hindi naman siya kakandidato. So anong mangyari sa kanila? Kaya problemado ang Malacanang, Anticlair, Palacio. Paano nila ito masolusyonan, paano nila mapigilan ang pagiging presidente ni VP Sara sa 2028? Now, voters preference ni VP Sara tumaas sa 48% sa bagong Tangeray survey. Tumaas sa 48% ang voter preference ni VP Sara Duterte sa pinakabagong presidential survey ng Tangeray. Ito ay 5 puntos na pag-angat mula sa naitalang 43% noong Pebrero. Ayon sa survey, lumakas ang suporta kay Duterte matapos ihayag ni Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan sa 2028. Okay. So, may kapansin-pansin umano ang paggalaw ng suporta sa hanay ng mga babaeng botante at ilang lugar tulad ng National Capital Region at Northern Luzon. Isinagawa ang survey mula Marso 3 hanggang Marso 6, 2026 gamit ang mobile-based respondent application na may 1,200 kalahok sa buong bansa at may 2.77% margin of error at 95% confidence level. Dati-dati sinasabi ko na hindi ako naniniwala sa Tangeray. Depende kasi yan kung binayaran mo o hindi. Ito kasi non-commission. So kung non-commission, wala silang interest ba dahil walang nagbayad. Kaya lumalabas yung tunay. Ang masama kung commission, kung may nagbayad, kung ano ang gusto ng nagbayad sa kanila, yun ang palabasin nila. So ako, agree ako dito. So, si VP Sara is 48.4%. Pumapangalawa si Madam Leni Robredo at 28.9%. Tumaas siya ng kaunti kasi dati 27 siya eh. Dati-dati, pumapangatlo si Raffy Tulfo, Senator Tulfo, kailang hindi na daw siya tatakbo, kaya inalis na lang siya. So, ang nandito is Risa Ontiveros. Dati, 4% ang kanyang rating nung last month, Pebrero. Ngayon, 3.7% na lang. Bumaba pa. Okay. Isinama si Escudero. Uy, meron ding 3.5% si Escudero. Ang kawawa itong si John Vic Remulla. Ang kanyang ratings is only 1.4%. Malala ko yung pinaka-last na survey ng WR numero. Si Remulla is only 0.7%. Mas mataas siya ng konti dito. Kaya makikita mo na wala talagang kapag-asa ang manok ng administrasyon na manalo. So, anong gagawin nila? Makipag-team up sila sa kakamping. Wala naman si Madam Leni. Nagsabi na po si ex-Senator Trillanes na tinanggihan na ni VP Leni, Mayor Leni ngayon na hindi na siya tatakbo. But whoever na endorse ng liberal, i-endorse din niya. Susuporta siya. Kailang siya mismo hindi tatakbo kasi doon na lang daw siya sa Naga mag-concentrate. So ano ngayon? Paano? Kahit pagsamahin mo pa yung numero ni Risa, 3.7 at ni John Vic 1.4, anong mangyari?
Kaya, they are doing their best na ma-impeach si VP Sara. I don't know how true, yung bali-balita lang ha. Meron daw kongresista nag-birthday, yung kanyang birthday doon ginanap sa Bali, Indonesia, at dinala daw doon ang iba ring kongresista at magkakabigayan ng regalo doon para lang ma-impeach si VP Sara. Report yan ng politiko, scoop lang ba? Kaya lang hindi siya confirm. So, tingnan natin. So, pagpalagay natin, magkaroon ng exact required signature sa Kamara. 1/3. Nasa tingin ko, kaya nila. So, Senado. Anong magagawa nila sa Senado? Mauutak na ngayon ang mga senador. Lalo na yung 12 na re-electionist. Hindi yan boboto, I tell you. Agree ako doon sa sinasabi ni political strategist Mr. Lito Banayo na nakikita niya 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara dahil nga sa political consideration. Agree ako niyan. So, anong gagawin nila? Nako, kawawa. Yung magkakatotoo na yung prediction ni Congressman Irese. Pag manalo si VP Sara, dalawang senaryo lang mangyari kay Marcos, his family, and his allies. Mabulok sa kulungan or mag-exile. Ay, nako. Bantayan po natin. Walang exile ngayon. Dapat pagbayaran nila. Sabi nga ni VP Sara, dapat may managot. May nirecruit na akong vice presidente. Parang trabaho ko lang na presidente, paunlarin ang bansa. Ang trabaho ng vice presidente ko, kung manalo kami, panagutin, ikulong ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya humandang-handa na kayo. So, galingan ninyo. Secretary John B. Crimulya, Risa Ontiveros, Trillanes, Dilima, may panahon pa kayo. More than 20 non-government organizations ang nag-ipon sa San Juan City, sa Metro Manila, para ipahayag ang suporta kay VP Inday Sara. So, sino na yung mga natataranta, aburrido, umiiyak na? Risa Ontiveros, John B. Crimulya, Trillanes, Dilima. Ay, nako, talagang very strategic move yung ginawa ni VP na nag-declare na siya ng kandidatura. Kaya open na yung mga pag-endorso, pagbigay ng suporta sa kanya. Samantalang si Ontiveros, pipiliin pa siya. Si John Beck, hinihintay pa niya ang formal endorsement ng Pangulo. Wala na. Milya-milya na ang agwat nila kay VP Sara. O, pakinggan natin ang balita. Higit 2 taon pa bago ang susunod na halalan, nagsimula na ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo para sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Mahigit 20 organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa San Juan City upang ipahayag ang kanilang pagsuporta sa ikalawang Pangulo. Si Almar Forzuelo para sa detalye ng balita. Nagtipon sa Green Hills, San Juan City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth groups at iba pang civil society organizations. Sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito ng isa sa pinakamalawak na pagtitipon ng mga leaders ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na, alis ka na, ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo.
Ayon naman kay dating kongresista Jing Paras, pamulo ng kampilan ng mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating Vice President that she will be running for the presidency. Natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya. Hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Ayon naman sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Atty. Ferdinand Topacio, nararamdaman umano ng publiko ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y kawalan ng respeto sa batas. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tingnan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Kinundi na rin ng ilang lider ng organisasyon ang umano'y lumalalang korupsyon sa bansa. Nandito kami sumuporta sa launching ng Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028. Kasi nga nakikita natin grabe ng korupsyon sa ating bansa. So, Yes. kami para masigurado ang panalo ni Inday Sara, lalaban kami hanggang 2028, no? Para mapalitan yung pamahalaan natin. Yung bangag na administrasyon na walang silbi, kundi pangurakot lang ng ating pera ng kabanang gobyerno. May ilan ding nagsabing dapat umanong imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian na lumulutang sa pamahalaan. Yun ang problema, no? Marami nang naglatangan, may mga ex-marines na mga sundalo na bulgar sa mali-malitang pera doon sa mga politicians. Yun lang. Nakakatuwa. Hindi mo na mapigilan ang pagdagsa ng suporta kay VP Sara. Ang matandaan ko lang Bangsamoro 1, Bangsamoro, mga asosasyon ng mga kapatid nating Muslims dito Mindanao, isa sa pinakaunang nag-declare, Bangsamoro. Yung bagong henerasyon party list, dyan sa Metro Manila ang base nila. Ano pa? Ito, nakakatuwa, mga celebrity vloggers, mga Bisaya. Grabe. Si Halili, yung, I think, nasa 12 million followers ba si Halili sa social media? Open, nag-declare na siya ng suporta. Ano pa, si Cindy Cinco, mga 6.4 million followers sa social media. Sikat na model sa nasa Amerika na ito, Bisaya, taga Iligan, nasa US base, model, vlogger, 6.4 million followers sa Facebook lang. Open siya, nag-declare siya, nabisita na siya sa office ng Vice President. Yan pa, Eloy Bogris sa Facebook. Marami pang iba. It's now getting anong nangyari, people movement, grassroots movement, mga OFWs, nako. Ang mga 40 ni VP Inday Sara, baluarte niya, kung lugar pag anuhan is Mindanao and some parts of Visayas, baluarte niya yan, hindi siya matitibag. Sektor naman yan, mga OFWs. Nako, super lakas siya sa OFWs. Sa religious, iglesia, 100%. Kanya yung iglesia. Ito, sabi ni Professor Malotikia, baluarte ni VP Sara ang men and women in uniform.